At saka ngayon, ang ganda niya ng tignan. Oo, talagang nga tumitingin yan eh. Kitang-kita, puno na 3 yung paa. Oo, 3 ang paa. Pwede ka nga lumusot sa ilalim mo. Yan Kasya pa ako, payat pa ako eh. Galing. Welcome back po sa Agri sa Agri. Ngayong episode, dumayo tayo sa napakalayong lugar dito po sa Bicol at makakapanayam natin ang mag-asawang, syempre ang kanilang naging produkto, ang pili. Hindi lang mga bunga, prutas, kundi ang mga quality na seedlings. So yan po ang lagi natin problema sa buong Pilipinas, yung mga nagbebenta ng mga peking seedlings. Kaya naman, ang inyong lingkod, Tito Jay ng Agri sa Agri ay naglilibot sa kasulok-sulukan ng Pilipinas hanggang dito sa Bicol, sa barangay Balinad, Pulangi, Albay. Ayan. So makakapanayan po natin si Sir June at si Ma'am Lorna na sila po ang talagang pioneer sa pagpipili tree or pag-seedlings plant nursery dito sa kanilang bayan na umaabot na sa buong Pilipinas kung saan-saan ang kanilang mga seedlings. Ayan, maraming salamat po Sir June and Ma'am sa inyong pagpapa-unlock sa invitasyon natin na ma-feature. Ito po, anong klaseng seedlings po ito? Double rot stock. Ayan, so ano po ibig sabihin ng pag-double? Dalawa ang katawan niya, kaya mabilis siyang mamunga, maaga din magsanga. Ayan. So, yan po, nakita-kita nyo, healthy. Ito po ba, ready for shipping na? Mga 1 to 2 months pa. 1 to 2 months. Saktong-sakto, planting season na natin, tag-ulan. Opo. Mga grafted. Yung inyong mga grafted, mga sayon po, ay meron kayong brand na ipinangalan. Opo. Anong pinangalan nyo is yung Everbearing. Bakit po Everbearing? Saan po yan hinango? Ever siya, tuloy-tuloy ang pamumulaklak. Ayan. So, makikita nyo po yung mga established tree, mother tree nila na 36 years old na, yung kanilang mga pili tree ay talagang hitik na hitik sa bunga. Kuklose upan natin yan, iikutan natin yan. Ang ilang hektarya ninyo, sir? 31 hectares. 31 hectares. Imagine, nandito lang pala ang magagandang quality ng planting materials para sa inyo na meron ng 36 years old na mother tree para makapagbigay ng magandang sayon. Para po sa mga viewers natin na hindi pa nakakaintindi, ano po ang scientific name ng pili tree? Canarium obatum. Canarium obatum. At nabanggit nyo kanina na meron pala itong lalaki at merong babae. Ano pong kaibahan nila? May mga sanga ang bulaklak ng male. Kagaya sa papaya ang style niya. Kaya malalaman mo na lalaki. Saka talagang walang mabubuong bunga. So yan po, napakagandang episode. Ito po ay very exciting dahil medyo hihimay-himayan natin ng onte ang pili tree at ang mga benefits nito, mga kabuhayan showcase na pwede nating madiskubre, magawa, at lalong-lalo na sa mga kababayan natin na hanggang ngayon hindi pa rin alam kung ang gagawin sa kanilang lupa na namana. Huwag niyo pong ibenta ang inyong mga lupa. Pag-aralan natin, saliksikin natin ang mga bagong kaalaman, tuklasin natin, lalong-lalo na nandyan na ang inyong mga pananim na mas mabibigyan ninyo ng magandang kabuhayan, hindi lang inyong pamilya, kundi ang mga susunod na henerasyon. Pwedeng ipamana. Ilang daang taon ba ito? Pwede? Sa dugtong hindi pa alam. Ngayon sa seedling, century old. Century old. Kaya din niyang tumagal ng 100 years. 100 years. Sa tingin ko, pwede rin to. Ang importante, yung grafted, hindi man umabot ng 100 years, kung 50 to 80 years, siguro hindi na tayo buhay nun. At saka kamo, resilient siya sa bagyo. Ayan. So, yan po ang isang qualities na napakaganda na nabanggit ni Sir June na ito ay matibay. Nakilala ako si Ma'am Rose, sabi niya, ang pili daw ay the more na ini-stress siya, the more na gustong-gusto niya mas magbubunga siya. Yes. Tama po ba? Opo. Kilala naman natin ang Bicol, ito ang gateway ng mga bagyo. Last year, kawawang-kawawa ang inyong bayan dahil lubog na. Sunod-sunod pang walang tigil, halos buong taon na umuulan. Pero nandito pa rin ang kanilang mga pili tree, masagana, kilala sa trademark ang Bicol pagdating sa pili. Don't forget to like and subscribe. Ako po si Engineer Santos Borbe Jr. Ako po si Lorna Borbe. Mag 45 years na kaming mag-asawa.
Dito kami sa farm namin sa Barangay 1, Balinad, Pulangi, Albay. Meron pa kami ditong mga pili na pananim na double rootstock. Kami po ay nagbebenta nito para ma-spread sa buong Pilipinas. Ilang years na po ba kayo nag-grafting ng seedlings? Ay, ano pa, nung 2014. 2014. Kaya lang, yun nga, sabi ni Mrs. Hindi na kayo makapagpatanim sa sarili namin. sa lawak ng lupa nyo dito na 32 hectares. Hindi na kaya magpapatanim kasi mas inuuna nyo yung ating mga kababayan na gusto magtanim. Nangangailangan, oo. Dahil yung advocacy nyo na rin is palawakin Alam ko ang natin. market, oo. Palakihin Ang demand, natin ang malaki. industry. Sinacrifice nyo na yung sarili nyo ang farm. Ayun. Napakabait. No? Nagsiselos nga si Mrs. eh. Mabuti pa sila, mas marami kaysa sa atin. Ibang laki niya, papilog siya, cook. Pag itong pili tinanim mo sa buto, it takes 6 years to 7 years bago siya mamunga. Ang isa pang problema nito, mayroon siyang male na lalabas. Halos 50% male niyan. Sa Tablas Island, yung mga foreigner na nagtanim doon, may problema sila. 2,500 na tanim nila, lahat male. Yung mga female nila, ang tataas daw, hirap pitasin. Yan ang disadvantage ng galing sa buto. Hindi kagaya nitong sa grafting na pili, ito ay mababa lang. At saka pagpipitas nito, ang usapan namin ng namimitas, pag dugtong ang pinitasan, 1/3 sa kanila, 2/3 sa may-ari. Ngayon, kapag ang pili mo na tinanim mo ay galing sa buto, 50-50 ang share niyan. Kaya mas advantage yung galing sa grafting. Mga nasa ilan po ang rootstocks nyo ngayon dito? Yung nandito, ito 12,000 mahigit. Ito naman 5,000. So mga 17,000 plus, ang pwede nyo pang ma-produce ng mga seedlings sa mga gustong bumili. Oo, sige. Ano yan? Dudugtungan yun. Dudugtungan natin. Hindi pa sure na buhay lahat yun. Mabubuhay. So most likely mga 5,000 na seedlings ang ready mo in 4 months from now. O mas marami Kailangan kasi at least mga 1 year siya. pa. 1 year. Pag nadugtungan mo, at least after 1 year, pwede mo na i-dispose. So ganun kayo kahigpit Para sa control. establish yung ano niya. Pag maliit pa yung dahon, si shipment mo, na-stress siya, hindi niya kaya. Na mabuhay. Ang pili po ay isang endemic dito sa Bicol region. Ang galing sa buto, century old, nabubuhay siya. Ang sa dugtong naman, hindi pa natin alam eh. Kasi kailan lang yung pagdudugtong ng pili, 1980s. Pero sa tingin ko, tatagal din ng century to. Kasi tuloy-tuloy ang bunga, hindi naman nagkakasakit. Ang harvest niya namin, tuloy-tuloy naman. Kaya yun ang kagandahan sa pili. Minsan, umuwi ako dito sa farm, napansin ko na father ko nagtatanim na pala ng pili. In fact, yung DA, ginawang techno-demo ang farm namin. Isang monocrop at saka isang intercrop sa niyog. Ako na ay nandito na, nasimula na namin na paramihin ng pili. 36 years old na ito at maganda ang result. Daming bunga niya. Dito na ako nakakakuha ng mga sayon para sila idugtong. Sir, ano po ba yung quality ng Zion na criteria para magamit nyo bilang Zion? Ang kailangan siya, pag namunga, kumpul-kumpul, may medium size at saka large size. Yun ang maganda dyan. Madami kasing pili na hindi magandang mamunga. Para hindi naman kami mapaya sa mga buyer namin, pinipili namin yung kinukunan ng sayon. Ang problema kasi sa pili, hindi lang naman sa pili kahit na anong prutas, hindi ka basta-basta pukuha ng sayon na padamihin yan na hindi magandang mamunga. In case na mayroon nag-offer sa inyo na magbebenta ng pili na dugtong, kailangan kilala ninyo eh. Kami dito, dami kaming mother tree dito, may registered na pili kami dito. Sa daming puno namin, kaunti ang magandang mamunga. Mayroon kami ditong everbearing, makita mo ang bunga niya, kumpul-kumpul. Taon-taon yan, ang daming bunga. Yun ang kinukunan namin.
pinipili talaga namin na idugtong yung magandang mamunga. Yung magtatanim, ma-encourage sila magtanim pa. Dapat hindi kami magpapasira sa mga buyer. So, importante po na malaman natin ng mga viewers, no? Ito mga seedlings natin to, lalaki ba o babae? Babae, 100% babae. Babae. Mas maraming magbubunga. Maraming iaanak. Yeah. Malalaman mo ang lalaki sa babae. May mga sanga ang bulaklak ng male. Kagaya sa papaya ang style niya. Kaya malalaman mo na lalaki. Saka talagang walang mabubuong bunga. Meron kaming mga variety dito na magandang mamunga. Yun ang kagandahan ng pili namin dito. Itong nursery namin, hindi kami kumukuha ng sayo na hindi maganda ang bunga. Yan ang advantage ng accredited ka sa BPI, maganda ang binebentang pili. Noon pa, alam ko na maganda ang future ng pili. Lahat galing sa pili, magiging pera. Buong Pilipinas ang namimili sa amin. Noong 2023, kumuha sa akin ng 900 na pili. Pinick up dito. Maganda ang result daw. Unang-unang madaming order sa akin na taga Mindanao. Sa Batangas naman, ayaw na nila sa mangga. Kasi daw masyadong mataas ang cost ng pag-produce ng mangga. Samantalang nakita nila na ang pili, kahit na walang spray-spray, walang problema. Mamumunga yan, parang Indian mango. Taon-taon, pabayaan mo lang yan. Buhayan, tuloy-tuloy ang pag-harvest mo. Pati mayor sa Cagayan, kumuha na sa akin ng 500. Ipamimigay daw niya yan sa mga farmers. At saka ang advantage ng pili natin, na preserve. Pagka-harvest mo, ibilid mo lang ng 2 to 3 days. Pwede mo nang i-stock ng 1 year. Huwag lang maalis sa shell niya. Kailangan hindi nakadikit sa lupa o sa semento. Magagamit mo yan sa loob ng 1 year. Kapag peak season, pwede mong i-stand muna. Huwag mo nang benta. Antayin mo mag-lean season. Kaya ang pag-lean season, ang lean season dito mula October hanggang April. May, nagsisimula na mag-harvest kami. April nga, may na-harvest na kami paunti-unti. Ang peak season ng pili, pag-harvest, June to September. Nung 2023 ata yun, inaabot ng 1,000 ang 1 kilo ng pili. Actually, may pumunta ditong 3 Chinese at saka 1 Chinoy. Nag-inquire sa akin kung pwede daw makakabili ng 20 tons a month ng roasted pili lang. Ayun ang problema namin dito. Ang isa pang problema namin dito, hindi lang supply, kundi processing. Malaking processing na kayang mag-produce ng 20 tons a month. Paano mo tatapusin ng 20 tons a month? Pag bibiyak pa lang, problema na. Yung pag-process, yung testa, pag-aalis lang nun, mano-mano pa. Kailangan maraming manpower at kailangan. Kasi mandaming mabibigyan natin ng trabaho. Kung yan lang ang ituon ng gobyerno natin, buong Pilipinas, itanim lang ang pili, matibay sa bagyo, sa pagbubunga, walang problema, walang fertilizer, daming namumunga. Yan ang kagandahan ng pili. Hindi natin kaya. Ang daming bansa nga gustong bumili. Indonesia, Malaysia, Vietnam, gustong bumili ng pananim natin. Kaya lang, bawal. Pinagbawal ng BPI ang paglalabas ng tanim ng pili. Kasi mamaya, matatalo na tayo niyan kasi mas magaling sila sa agriculture at saka yung gobyerno nila, minyo tinutulungan ang tungkol sa agriculture. Ayun ang pagkukulang natin dito. Wala tayong encouragement sa mga farmers na makapag-export ng product natin. Yun ang problema pa sa pili industry namin. Hindi ko akalain na lalakarin natin yung napakalawak na lupain nila na punong-puno ng pili. Galing sa buto. Hindi na yan double-rooted. Tripod na. 3. Ako po yung nagtapos ng chemical engineering sa Mapua noong 1972. After mag-graduate ako, namasukan ako sa ceramics. First job ko sa ceramics, ang sweldo ko noon, 14 pesos lang per day. Then after that, napasok na ako sa petrochemical. Doon ako hanggang 1979. Nag-resign ako at nagtayo ako ng sarili kong business, printing press. Kami po ay may anak na 3 babae, 1 lalaki lang.
Ang isang anak namin, yun ang tumutulong dito yung asawa niya, si Chris Tangkilok, pinaka-assistant namin dito. Kasi tumatanda kami, kailangan may papalit na eh. Hindi pwedeng walang magtuloy-tuloy ng business na ito. Kasama natin si Sir Chris po. Si Sir Chris, ang pinaka-poging son-in-law ata. Isa sa poging son-in-law nila na nakakatuwa kasi ngayon may tagapagmana ng mga kaalaman. Opo. Ang importante na ipapasa ang karunungan sa ating mga bagong henerasyon. Tama po. At ngayon naman, ide-demonstrate natin ang pag-grafting. So alam na rin naman ng mga viewers natin ng proseso ng pag-grafting. Opo. Pero ito naman, ang i-graft natin ngayong episode is yung ating mga pili. So ito, nanggaling ito sa Buto. from buto, Opo. ginerminate niyo. Opo. Ayan, sige po. Grafting knife, ito po yun. Or budding knife. So ito po yung seedling. Tapos, kailangan natin itong pantali. Umpisahan ko na po. Puputulin lang po dito sa taas. Ganyan. Tapos hatiin po sa gitna, kailangan pantay po. Hindi kasi pwede, pag hindi siya pantay, hindi mabubuhay. Etong seedlings natin, no, from the seed, Mm-mm. ilang months na siya bago siya napili? Pagka from the seed, mga 3 months pwede na po. 3 months old ito. Oo, pwede. Medyo ano na. Oo. Pencil na. O, manipis pa ng onti sa ano. Pencil-like. Pencil. Yan. Pagka nahiwa nyo na po siya, i-prepare nyo na po. Ito yung ano natin, sayon. Galing po siya sa mother tree na babae. Kasi kaya po tayo nagdodoktong, itong pong seeding na to, hindi tayo sigurado kung lalaki o babae. Kasi yung lalaki, hindi po siya namumunga. Nagbubulaklak lang siya, saka dagta. Ito, para sigurado mamunga, ito yung mag-grow talaga. Nasa magandang klase. Opo, yung mga maganda mamunga. Kumpul-kumpul, tas marami. Yan. Ang tawag niyo dyan sa branding ni Dad mo, Everbearing po ito. Everbearing. Pero na marami pili tayong tree. ibang variant na naka-register na po. Yan, hibain kayo nyo lang po. Ang kanila pong plant nursery ay naka-register. So Opo. talagang ito ay Legit po. legit na supported ng government at may mga certification sila. Kay mami po nakapangalan. Ayan, so kay ma'am. Hiwain nyo lang po ganyan. Kailangan makinis to kasi pagka bako-bako siya, malabong mabuhay. Pero baguhan lang din na po ako. Hindi naman ako ganun katagal na. Ako, marami na nga atang mga seedlings mo umabot na sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Marami na po. At syempre, yung mga bibili nito, pumunta na lang po kayo sa ating app or sa ating website. Yes, Sir Pwede Jay. natin yan ma-distribute na rin all over the Philippines. Kailangan putulin nyo po yung patay na parte. Ayan. Tapos kailangan siya manipis po. Ayan na manipis. Tapos tusok nyo lang pong ganyan. Yan. Tapos talian lang. Tapos itali lang. Napakaganda ng Zion mo, no? Dahil Opo. kasi talagang nandiyan na, pausbong na yung Malaki na bagong po yung dahon. buds niya po. Tapos tali nyo. Kailangan, hindi naman siya sobrang higpit. Normal lang. Tama lang. Tapos hilahin nyo. Ganyan. Para buhay na buhay siya. Tapos kailangan medyo, dito sa taas medyo mahigpit kasi para yung hangin hindi papasok. Tsaka yung tubig. Opo, kasi pag pinasok po yan ng tubig sa hangin, mamamatay po yan, aamagin. Ayun lang po. Yan. So, nakakailang seedlings kasi isang araw pag Hindi pa, kasi mabilisan. minsan umaalis-alis kasi ako, naghatid ako ng anak ko kaya hindi ko mabibilang pa kung nakakailan ako. Pero pagka half day ko, siguro mga 50. Marami na. Opo, ayan, ganito po siya, ang finished product natin. Tapos na agad. Tapos lalagyan natin ng ice candy para hindi siya matubigan. Ayan. Protection. Oo, protection po yan. Mga 2 weeks, malalaman mo na po kung buhay. Pag nangitim siya, patay. Ganyan. Tapos kailangan huwag siya magagalaw. Tatabi lang po sa malilim. Pero kahit konting araw lang pwede na. Yeah. Huwag lang may sobrang sikat na sikat. Yan, napakabilis lang na proseso kasi baga bihasa na yung ang gumagawa. Siguro pag ako mga isang oras. Hindi, kaya niyo po. Mapuputol ko pa. Mm. At ito naman, ilang buwan natin ito i-establish bago ito itanim sa plantasyon nila. Gawin mga mula pagka-usbong niya, mga 3 months pwede na yan. 3 months. Oo. Pero kailangan mag-adapt muna yan. Halimbawa, binili. Stay mo muna sa lugar nilang 1 week bago itanim. Mga 1 week para mag-ano muna siya. Mag-adapt siya sa kapaligiran. Mag-acclimate muna siya. Kumbaga sa isda, i-acclimate mo muna sa tubig. Opo. Ito, i-acclimate mo doon sa environment. Sa environment niya. Bago mo Itanim. Opo. Tsaka na-stress pa yun sa biyahe. Opo, tama. Yung iba siguro mga 2 weeks pa. No, Mga bago. ganun. Tinatagalan Depende sa nila kanila. ng 2 weeks. Depende sa may may-ari po. Apo.
Dapat Pero suggestion meron din- namin, at least 1 week. 1 week pataas. pwede na. Pataas, oh. Mas matagal. Opo. Mas maganda. Opo. Mas maganda yung ano nyo. Iko-condition muna natin para hindi sila Opo. mabibigla. Opo. Tama Yan. po yun. Sa land preparation naman, pag itatanim na nila, ano bang kailangan nilang gawin? Kailangan ba nilang yung kanila nasa raised bed ba o diretso butas na agad? Basta kailangan malinis lang, walang mga damo-damo. Mhm. Sukayin na nila. Butas na. Butas lang po. Pero kailangan pa square. Pa-square, Kasi hindi bilog. Pag bilog po yan, yung ugat niya, iikot lang sa may butas mo. Mhm. Hindi katulad ng square, tatagos-tagos siya. Mas matibay siya. Mas maganda. Opo. Yung pag-establish ng kanyang Ang ugat. mga root Mag-spread system. talaga. Opo. Mag-spread. So yan po, dagdag kaalaman sa inyo. Dapat square, wag bilog. Opo. Kailangan nating matutunan din pala Oo. kung paano nagiging double root stock. Yan. Double So, stock. sige, kunin natin. Magde-demo po tayo. Yeah. Ibang-iba talaga pag sa farming. Sa pili, dito kasi tahimik at saka siboy ng hangin, fresh. Hindi lang naman pili ang tanim namin dito. Iba-ibang tanim. Ngayon, masaya lalo na pag namumunga na. Manila kasi ano na doon, polluted na yung mga usok, mga ano kasi maraming sasakyan. Kasi dito, konti lang ang mga sasakyan. At maraming puno. Pagka umaga, fresh ang air. Kaya mas maganda talaga dito sa farm. Ito, grabe oh. So, kitang-kita yung result. Matagal na panahon na nilang ginagawa yung proseso. Hindi lang double-rooted, triple na. Naging tripod. Tripod. Pwede ko na lagay yung camera ko dito sa taas. Ito, malakas magbunga. Pero ang lahat ng sanga niya may kumpul-kumpul na bunga. Na bunga. Lahat yan. Pero ito, mas tatagal kasi hindi kayo gumamit ng grafting. Hindi pa alam. Yung crafting kasi hindi pa alam natin. Nung panahon. Anong year nyo po ito ginawa? May na 20 years na ito. 20 years pa. Tagal na, no? Ang purpose kasi noon nito, ang ano ng DA, tatlo ang itatanim mo ito. Mm. Ngayon, 1 meter by 1 meter yan. Mhm. Ngayon, pag after 6 years, kung sino ang mamunga, yun ang mimintain mo. Yung dalawa, puputulin mo na. Pero Para ito, hindi sayang yung panahon. Pinagsama mo na. Ginawa ko, pinagsama ko. Mm. Ngayon, kung sino ang mamunga sa tatlo, yun ang minintain ko. Yung dalawa, pinuto ko na sa yung taas. Mm. I see. So, bali tatlong seedling siya. From the seed, pina-germinate nyo. Tapos, ginawa natin, nag-fusion tayo, no? Pagkatapos nun ay kung Hinantay sino ko. yung pinakamaganda ang bunga sa tatlo, yun ang natira. Natira. Yung dalawang medyo konti lang, Pinutol ko na. pinutol mo na. So, kaya naging dominant na yung pinakamagandang quality. Galing Naisip yan, nyo pa yun? Nahirapan ako magtali nito. Alambre, nakabaon na yung alambre dito. Pero nung itinanim nyo dito, maliit lang to, no? Maliit. Mm. Kaya lang, medyo malaki na mahirap pag-mitin. Oo, syempre. Hindi naman... Dahan-dahan, hanggang dumikit doon. At saka ngayon, ang ganda niya ng tignan. Talagang nga tumitigan yan Kitang-kita, puno na tatlo yung paa. Tatlo pa. Pwede ka nga lumusot sa ilalim mo. Yan, Kasya pa ako, payat pa ako Galing. 2003, nagsisimula na akong magtugtong nito. Lahat ng binibenta ko ay double root stock. Mas maganda ang double root stock kaysa single root stock. Napatunayan ko ito dahil nung magtanim ako nito, malakas na bagyong dumaan, walang ni isa na natumba ng bagyo. Dahil ang katawan niya mas malaki kaysa sa single root stock. At isa pang advantage ng double, mas maaga siya mag-shoot, magsanga. Mga 1 foot pa lang nagsasanga na siya at maagang namumunga. Sometime 1 year pa lang mayroon ng bunga siya. So ito, after natin i-demonstrate yung pag-grafting, ngayon naman, yung double rootstock natin. So yun po ang talagang sikreto na ibubunyag nyo na. Di, okay lang. Yan po yung pag-establish talaga para mas maging mas matibay at mabilis mamunga ang inyong mga pili tree. Dapat double rooted. stock. Ayan, paano ba yan ginagawa? Kasi para yung nutrition niya, mas double yung nagsusupply dito sa sayon. So itong isa, naka-grafted na Ito siya. yung grafted na po ito. Established na. Kailangan, Mga ilang months old na ito matagal na ito kasi bago umabot. Siguro mga Separate natin. 3 months to 4 months yan. Kailangan kasi pagka nag-ganto ka, double ka, yung adult na tong mga dahon para sigurado hindi mamamatay. So kukunin natin yung ating na grafted na ito na ang magandang Zion.
established na buhay na. Opo. Tapos itong isa naman is yung from seeds pa rin. From na seeds po to, germinated. opo. Ayan, so yan, pakita Seedling na. lang to. Ito, pag dinoble mo, pwede ka dito sa katawan, pero mas better pag dito sa sayon mismo, mas matibay. Bali, wag mo siyang lalaliman, babalatan lang po natin. Teka lang, sukatin ko lang. Yes, Lahat pantay. Kailangan pantay. Balatan mo lang pong konting ganyan. Hindi siya pwedeng malalim, may stress. Hindi mo pwedeng isama yung puti na yan. Kasi ano yan, lalalim. Magaan ang kamay mo. Yan, ganyan. Mabango, no? Naamoy ano na, LME. Nung binalatan, talagang naaamoy mo na agad yung ano niya. Fragrance. Yan, ganyan lang. Kailangan magdidikit yung mga nabalatan natin. Kasi doon sila magko-contact eh. Magjo-join. Magjo-join sila. Parang Dragon Ball pala to, mag-fusion sila. Opo. Si Vegeta at si Goku, pagsasamahin. Siyempre, lang po. yung Super Saiyan natin, yung yung grafted na. Opo. Matindi Mga Dragon Ball kids tayo eh. Oo. Pares tayo. Nabutan ko eh. Oo nga, 1980s ka rin pala, 79. Ayan, tatali nyo lang po siya maigpit. Kailangan maigpit. Simple-simple, no? Pagka yun lang. eksperto ang gumagawa. Bilis ng kamay, Siya na yung magtali. Tapos, tali nyo natin siya dito para hindi siya magbubuka-buka. Kasi delikado pag nabuka yan, masisira. Baka mabaak, mabali. Tali nyo lang pong ganyan. Doon na mismo sa Sa pinaka-seedling bag. Ayan. Ayan. Tapos na agad, ang bilis. 'Di ba? Idol. Lodi na to, ang bilis eh. So ito naman, ilang buwan na din ito natin hihintayin bago sila mag-establish. Mag-totally fusion na sila. Mga 3 to 4 months yan, kuya. Depende sa seedling eh. Okay, 3 to 4 May months. mabilis eh. Merong 2 months lang, nagdidikit na siya. Malalaman mo siya pag nagdikit na, parang nasasakal na rito. Yung parang nagbubukol. Tumataba na yung Opo. Tapos Dikit na yun. tatanggalin mo na yung plastic pagka gano'n. Huwag muna tanim yung bubo. So pag naitanim, saka na natin sila Pwede rin, pagkatanim mo, patagalin nyo pa para mas dumikit pa. dumikit pa. Oo, Yan. kahit 1 month pa. Yan. So ideally, ito, mga 4 months din ang hihintayin. 3 to 4 months. 3 to 4 para months. talagang Siguradong dikit na dikit. At mag-i-establish siya pag itinanim na. Pagpili kasi matagal, pero ibang puno mabilis lang. Pagpili matagal magdikit. Dito po sa plant nursery nila, ang binibenta lang nila is yung double rooted lang. Hindi pwede na, hindi na kayo Single. naglalabas ng single Hindi lang. po. Kasubok na namin to eh. Saka marami na kami nabenta, talagang successful talaga. Success talaga. Talagang Maraming testimonial. Opo. Masayang-masaya at bumabalik pa, bumibili pa ng mas marami. Pabalik-balik. Ayan. So, yan po. Maraming salamat sa pag-share ng kaalaman. Huwag po natin ipagdamot. Huwag po tayong matakot na tayo ay mawawalan. Pag ating ipinahagi ang kaalaman, yan po ay bibiyayaan din kayo ni God na isinishare natin ang kaalaman. At huwag po tayo matakot na maubusan ng market. Napakalawak po ng market. Sa seedling pa lang po, no? Sa buong Pilipinas, hindi po nila kaya isuplayan ng mga kababayan. No? Narinig nyo na po ang pagbabahagi ni Sir. Ang ating mentor ngayon ay talagang nananawagan siya na tayo ay magtulungan, palawakin po natin, paramihin natin. Nang sa gayon, magkaroon po tayo ng chance lahat na magkaroon ng benta, magkaroon ng negosyo, at ma-export natin sa iba't ibang panig ng mundo. Share lang, huwag kayong madamot. Ayan, share lang, di ba? Kaya nga Pilipinas, yung pala yung pili, nasa Pilipinas. So ito siguro yung ating magiging daan din sa kaunlaran, yung pili. Pilipinas. Tama po. Thank you, sir. Face bump tayo dyan. Thank you. Kaibahan lang ng pili, lalo na sa pagpropagate, medyo masilan itong dugtungan. Kahit na mga professional, makikita mo yan, ang daming namamatay. Talagang dami kang pag-aaralan, hindi lang sa pagdudugtong, kundi pati sa klima. Kailangan di masyadong maulan, o kaya naman sobrang init, namamatay sila eh. Kahit na hindi mo ginagalaw, makikita mo kusang namamatay sila. Ito ang risk ng pili. Hindi dapat ito dito lang sa Bicol ay itanim. Kasi napansin ko, yung DA, mayroon silang na concentration na kanya-kanyang region. Na ito, pili dito lang sa Bicol kasi dito yan masyadong yung pinya sa ganon. Yung iba-ibang product gusto, isi-segregate talaga. Pero sa tingin ko, mali eh. Lalo na ang pili, kahit saan dito sa Pilipinas,
tumutubo, namumunga, bakit hindi sa lahat ng bansa itanim yan? Total, dito lang sa atin ito eh. Ang problema natin, kulang ang supply. Madaming byproduct na nakukuha sa pili, walang tapon. Ang pulp, diyan nakukuha yung pili oil. Ang ginagawa namin dito sa pulp, pagka-harvest namin, ilalagay yan sa may tubig na container. Ibababad mo yan. Kapag tag-init, kahit na 1 day lang, lumalambot na yan. Pero pag taglamig, talagang mga 2 days bago siya lumambot. Pag yan hiniwalay namin, ang shell sa pulp, saka namin yan dadalhin sa extractor ng pili oil galing sa pulp. Halos kaunti lang ang nakukuha. Ang pulp naman yan, pinapakain namin sa baboy, mga native na baboy, hinahalo sa darat. Pati sa manok, sa pato, hinahalo namin yan. Kinakain nila. Kapag sobrahan na mo, ginagawa namin ng fertilizer, organic, yung pulp niyan. Kaya walang sayang. Dalawang pag-process namin sa pag-extract ng pili oil. Ang heat process, pag hiniwalay namin yung pili oil na unprocessed pa, may tubig kasi yan eh. Inaantay namin ma-settle siya sa taas. Ang tubig kasi sa ilalim eh. Ngayon, kukunin namin yung pili oil sa taas, saka ilalagay namin sa kawali. Pagkukuluan namin yan, 30 minutes, magta-transparent na. Ang latak niyan sa ilalim para sa coconut process na yon. Ang cold process naman, pagka hiwalay mo ng pili oil, iyaano mo siya, ipe-ferment mo. Mga 3 to 4 days. Makikita mo, kabaliktaran ng yung latak. Yung latak niya nasa ibabaw, yung pili oil na transparent na finished product, nasa ilalim. Yun ang kaibahan niya. Ngayon, ang isa pang kinukunan ng pili oil, sa nuts naman, sa kernel, yung laman. Iyon, pinipiga yun para mahiwala yung oil. Ang problema naman dyan, pag bininta nila yung pili oil na galing sa nut, mas mahal siya. Kasi yung kernel niya, halos wala nang lasa eh. Nandun na sa pili oil na na-extract. Extracting machine ng pulp. Ano pong kukunin natin ngayon? Ito, ilalagay natin dito sa ito. Yan. T-shirt lang talagang gamit natin, no? For demonstration purposes po, Ito. Ipapasok na natin dito sa lalagyan. Ayan. Tapos, ipapasok yan. Ito, ipipress ko na siya. Paano to pinipress yan? Ayan. Ginagamitan ng jack. Jack. Mukhang DIY to ah. Ayan. Tataas na siya. Ito. Galing ng invention, no? Ang galing DIY ito. Hydraulic. Literal talaga na jack ng sasakyan ginagamit. So, para po sa mga kaibigan natin dyan, ng mga fabricator, Ayan, dito na may opportunity sa inyo. Makikita mo na lumalabas na yung Yung katas niyan, lalabas Ayan niya. na, kakatas na. Ayun. So, may halong tubig pa to. Halong tubig pa yan. At saka dumi. Dumi, Pero okay lang yun. Ipaprocess okay pa naman. Ayan na. Mabilis lang. So ako naman, testingin ko kung kakayanin ko natin yan. So jack. Sagad na eh. Sagad na to. Oo. May depekto itong design na ito eh. Oo. Ito, dapat ito. Sa taas may mababa pa. May butas pa ganun. Kasi ayan alanganin siya, naipon dito sa ibabaw. Sa ibabaw yung tubig. Gagawin namin. Itutulak pa ng ganito. Para lumabas. Tutumbahin para lumabas yung tubig. Mali ang design nga nila eh. Oo. Ngayon, makikita ninyo sa may yellow siya sa taas. Pwede na. Pwede na. So, eto na po yung na-extract natin. Kasama na yung dumi. Lilinisin pa yan. Lilinisin. Ano po yung makukuha natin doon sa pagpipisa? Mag-aantay ka nito ng
20 minutes, 30 minutes, mag-sip down. magsisit sa ibabaw yung oil. Yellowish pa yan, yellowish. Cloudy siya. Yan, taas. So aabangan po natin mamaya, no? Sabi nila 20 minutes. So napakabilis lang. Kasi hindi siya magagalaw eh. Yeah, yeah. Okay? Ang shell naman, binibili ng coconut meal. Pinanggagatong nila sa boiler nila. At sa laman naman, ito ang pinaka-main product niya. For export at saka local. Mga local lang, ang daming bumibili. Mas masarap pa ito sa macadamia eh. Parang nakaka-addict nga eh. Parang mani, lansones. Pag kumain ka ng pili, yun nga, gusto mo kumain lagi. At saka maganda sa health natin ito. Ang pili, anti-cancer. Keto na yan eh. Masarap kainin yan. Kasabay yan ng almond. Talo pa nga ang kasoy niyan eh. Ang pili natin medyo malambot kainin. So ito po, no, hinarvest ito, tapos nilagay nyo lang sa mainit na tubig. Mainit. Hindi pwedeng pakuluan. Bakit po hindi pwede Pag yan pinakuluan mo, hindi siya lalambot. Oh, titigas pa lalo. Hindi siya lalambot. Oh, so babad lang. Mga ilang minuto po ibinabad sa... Mga 5 minutes lang. 5 minutes lang. Ito, binigyan ako ng asukal. No? Asukal. Titikman ko muna siya ng normal. So babalatan po natin ito. Balatan. Pwede na. Parang ano na siya, no? Naging chesa yung texture. Oh, pag pinakuluan, hindi siya lalambot eh. So yan, kahit na dark color na siya, pwede pa rin. Oo. Ito, tanggal na natin. Ano na siya, malabsak. Sa bagoong, inahalo sa Madurog ko bagoong, asukal. Kukunin ko na. Kakainin ko na lang muna siya ng walang asukal. Ano lang, wala pang Maninabago ka eh. Pero pag may asukal, Masarap nga siya actually, kahit wala. Wala ano. Hindi ko ma-describe yung lasa, pero ano siya, yung... Gatas-gatas. Para kayong kumain ng, ano, yung... Fruity siya, fruity yung flavor. mas ano ba masapog sa Tagalog? Malabsak. Oh, yun na. Sa inyo. Creamy. Oh. Creamy. Yung lasa niya, fruity. Tapos yung naaamoy niya sa LME, meron siyang taste na gano'n. Na yung fragrance niya, nalalasahan mo naman. Oh, Ano siya, refreshing yung lasa niya. So, ayun po, no? So, sa mga kababayan natin, ang kanilang tinitikman lang is yung caramelized, yung mismong nut. Tayo, yung pulp, pwede nang kainin. walang tapon niya eh. Oh, so, ano na ako? Legit na Bicolano na ako. Marunong na akong kumain ng pili. Ito, ever-bearing yan. Produktong pili natin, ito ang #1 na ipagmamalaking atin talaga. Pinya, sa ibang bansa din yan. Pero ang pili, dito lang. Bakit hindi natin padamihin, i-spread ang mga produkto natin sa ibang bansa? Ang daming gustong magbenta. Actually, sa Russia may kumontak na sa akin. Nagbebenta siya ng mga keto, mga dry fruits. May almond siya, may macadamia, may kasoy. Ang wala lang siya, pili. Kaya kinontak niya ako sa site ko. Ngayon, ang problema naman, yung transportation doon. Bawal daw sa kanila yung Europe na delivery. Noong 2023, nag-supply kami sa exporter sa Germany. Ang na-supply namin sa kanya, 30 tons. Isa pa lang, buyer pa lang yan. Sa ibang bansa, mag-invest, benta na rin ng mga pili. Kaya ba namin? Hindi. Huwag kayong matakot na walang bibili. Extra income ninyo yan. Hindi naman kailangan Bicolano ang magluluto ng pili. Kailangan, kapag mayroon na sa inyo, kayo mismo magluluto, magpa-process na yan. Kasi nga, dito lang sa atin na ito eh. Sa mga kababayan ninyo, kahit na wala kayong lupa, mamili lang kayo sa mga nagtatanim dyan ng pili sa future natin. Kayo mismo, magbebenta kayo, may buyer, mamaya, hindi lang Bicolano ang mag-export. Kayo mismo sa region ninyo, pag dami na kayong supply, kayo mismo, pwede kayong makipag-deal sa ibang bansa. Iyon lang ang gusto kong malaman ninyo na ang pili, walang spray, walang masyadong gastos, pabayaan mo lang, may income kayo. Sa mga kababayan natin, habang nandyan pa kayo sa inyong
mga trabaho, comfort zone, dapat magtanim na kayo paunti-unti. 2 years lang, Mhm. meron na. Ayan, no? Yung kay Ma'am Rose, no? Yung Oo, last episode natin, makikita nyo, 3 years old pa lang, ang dami Oo. ng bunga. Lalo na Dami pag na. na-establish na. At saka dito po kay Sir Jun ang galing. Opo. Yung napanood yung episode na napakaganda kay Ma'am Rose na kanyang mga added value siya naman ang nagpo-process. So nagproseso, ngayon naman magtanim tayo. Based po doon sa nabanggit nyo sa interview, medyo talagang tinamaan din ako na nananawagan kayo, no, na sama-sama po tayong palaganapin ang pili tree sa buong Pilipinas. Pwede po pala ito, no? Marami kasi nagtatanong noon, sa Bicol lang ba talaga yan tumutubo? Sasagutin ni Sir Jun. Sa buong Pilipinas. Ayan, subukan muna natin bago nating sabihin hindi pwede. Ayan, baka naman pag sinubukan nyo, sumagana din ang inyong buhay. At syempre, ang isa pang lagi natin sinasabi dito sa Agri, wag po kayong matakot na mawalan kung ang i-share natin ng ating kaalaman or ang opportunity dahil napakalaki ng market, no? Malaki. Para lang tayong gatuldok, Oo. no? Para mag-isip na mawawalan tayo. Lagi sinasabi ng iba, nako, hindi ko na to i-share kasi baka magkaroon pa ako ng kompetensya. Oo. Baguhin po natin yung kaisipan na yun, lalong-lalo na sa industry ng pili dahil kulang na kulang ang supply. Kulang na kulang. At lalo na kung sa pang-export ang ating pag-uusapan, ang requirements po sa pag-export is regular. Oo. 10 to 20 tons per month. O kung ang inyong bayan ay kaya mag-produce ng 5 tons per month or per season, 3 months, 6 months, Hindi papasa. ang layo pa natin doon sa requirements. Kaya tama po yung sabi ni Sir, makikipanawagan na rin kaming tatlo ngayon. Magsama-sama po tayo, kaya po pala ito Pili Pilipinas. Opo. Saka pwedeng ba, kaunti yung produce mo, i-consolidate lang ninyo sa region ninyo para ma-accomplish yung demand. Yan. So pwedeng mag-rotation, no? Kung si Bicol kaya mag-produce ng 20 tons ngayong month, Oo. next month walang production, maghihintay pa uli, yung Bibili. susunod naman na region o Oo. ibang bayan na meron. So Oo. meron po tayong coordination. Wala, ubos na kami dito. Consolidate na. Tulungan po tayo, no, para mas umunlad ang ating bansa at gayon din marami pong mga kababayan natin ang magkakaroon ng trabaho dahil masyadong matrabaho ang pagpaproseso nito, lalong-lalo na rin sa pagpipitas lang. Kung saan mang bayan ka nang galing, iba ang iyong salita, iba ang iyong lengguwahe, iba ang kultura, pare-pareho po tayong Pilipino, kaya magtulungan po tayo. So, agree ba kayo sa Agri? Agri sa agri. Approve. Don't forget to like and subscribe.